hirap na hirap po yung mga munisipyo natin, 6th, 5th class, 4th class municipalities. Meron po sa tayong batas, since naipasa po ito when I was a DSWD Secretary, Mr. Chair, yung support, financial support po para sa mga solo parents po natin. Sabi po doon sa batas, sa solo parent na na naipasa noong 2022, 1,000 pesos per solo parent. Hindi na po naibibigay ito ng mga 6th or 5th class municipalities kasi ang sagot po ng mga mayor sa akin, saan po namin kukunin yan, Mr. Secretary? Wala na nga po kami kinikita. Pamparepair lang po ng munisipyo, wala na po. So I was thinking, ito po bang LGSF is purely for infrastructure po ito? Sorry, Senator. Sige po, Mr. Chair. Sorry to cut you off. Hindi po, pwede rin pong may financial assistance, meron din pong disaster response, so pwede rin pong mga ganyang proyekto. Pwede rin po. Alright. Okay, let's go down to letter D, Mr. Chair. I mean letter D. Ito pong letter B, special shares of LGU in the proceeds of national taxes. Para saan po ito, Mr. Chair? Ito po yung national tax allocation, dati pong IRA. IRA, okay. So dyan po. So binago na po yung pangalan? Yeah, oo nga. Iba pa yun? Iba pa pala. Sorry, Senator Erwin, I thought you were pertaining to the national tax allocation. Ang tanong niyo po itong special shares Opo. of local government units. Opo. In the proceeds of national taxes, 31 So billion po ito. ang breakdown ho nito, merong ang LGUs po, may share ho sila sa excise tax on tobacco. Meron rin ho silang share in the utilization of development and national wealth. Ito po yung mga Virginia type cigarettes, tobacco products. Tapos meron din ho silang share in gross income paid by all businesses and enterprises within ecozones. Ito po yung shares in incremental collection from value-added tax. And then meron din silang share in incremental collection from value-added tax. Ito yung share in gross income paid by all businesses and enterprises within economic zone. So basically, in short, yung excise tax on tobacco, meron ho silang share doon. Yung mga negosyo inside ecozones, may share ho sila sa VAT. No? So nagkakaroon ho rin sila ng share ho doon. I don't know, Mr. President, if you can answer this, but the question now is, saan po, namamonitor po ba ng DBM kung saan po ginagasta ito ng ating mga LGU? Or pag naibigay na po sa kanila, bahala na sila kung saan nila dadalhin itong special shares of LGU sa proceeds po. Well, sa kanila naman po talaga yun. Ang gusto lang po natin malaman, hindi kaya baka nasasayang po, Mr. President, itong shares nila at hindi naman talaga napupunta sa tama, Mr. President. Dito po sa yung sa tobacco, meron pong use of fund, Mr. President. For example, dito po sa burley and native tobacco products, shares in excise tax. Meron ho silang mga pwedeng paggamitan. For example, programs that will provide inputs, training, and other support for tobacco farmers. Programs will provide financial support for tobacco farmers. Cooperative programs to assist tobacco farmers. So, yung mga tobacco products, kasi pag bumibili ho ng tobacco products, may excise tax. Yung portion na yun, pumupunta po sa local governments. At yung local governments, pwede nilang gamitin yun for tobacco farming related activities.
No? So pwede na lang gamitin. only those involved in tobacco Yes. manufacturing or agriculture ang nabibigyan po nitong shares na ito sa proceeds of national taxes. Correct. Doon po sa share in VAT, yun po ay forms part of the income of the local government. Okay. Pwede na nilang gamitin kahit saan yun. All right. Now, last question na lang po, Mr. Chair. Ito pong barangay official, letter E, barangay officials death benefits. 50 million po yata ito, if I'm not mistaken. Tama po ba, Ginoong Pangulo? Yes. Alright. Parang mababa po ito. Napakadami po natin mga barangay tanod, barangay chairman. At ang iba pa nga po, ano po ba ang requirements? Alam po ba ng mga barangay officials na ito na pwede silang mag-claim sa DBM kapag sila po ay namatayan? Ano po ba ang mga requirements? Na-cascade na po ba ito hanggang sa pinakasulok-sulokang barangay na may matatanggap na pera? At magkano po ang natatanggap ng mga namatay na barangay officials po natin? At from captain hanggang barangay tanod po ba ito? O yung mga elected officials lamang po natin sa barangay? Dahil po death benefits ho to, ang utilization rate niya is about 50%. So every year po, ang naibibigay on the average is about 25 million as death benefits. No, so, ibig ko sabihin, humahaba yung buhay ng ating mga barangay officials. At, Or hindi po kaya, Ginoong Pangulo, I'm sorry to cut you in. Hindi po kaya nakakascade ito sa mga barangay natin, sa mga liblib na lugar at hindi nila alam? Kasi nung kampanya po, nung panahon ng kampanyahan na Ginoong Pangulo, nagtatanong po ang mga barangay officials po natin, natatanong po ako kung yung mga benepisyo daw nila, kaya nga po kailangan nila ng mga Magna Carta na gano'n, mga pension, salary. Parang tila hindi po nila alam na meron pong itong barangay officials death benefits, Ginoong Pangulo. So, natatanong po, ang tanong ko po, ito po ba ay nakascade? Ito po ba ay nakarating sa kanila through proper channels to the LGU, DILG, sa mga mayor, gobernador na meron po silang matatanggap kung sila man po ay pumanaw? At hanggang anong level po ito? Chairman to kagawad lang po ba? O hanggang sa barangay tanod, barangay secretary, mga opisyal na not elected, Ginoong Pangulo? ang coverage po ay punong barangay, sangguniang barangay, barangay treasurer, barangay secretary, chairman of the Sangguniang Kabataan, Indigenous Peoples Representative. So buong barangay council and buong barangay yung mga key personnel. Iniisip ko kung naka-avail yung mga barangay, wala naman. Baka kulang mo talaga ng information. Iyon na nga po ang aking pakiwari, Ginoong Pangulo, na baka hindi po nabibigyan ng impormasyon. Maging ho dito sa Metro Manila, pag nagtanong ka po sa mga barangay officials, sabihin nilang wala silang benefit. Yung pala meron po silang official, meron silang death benefits na matatanggap mula po sa DBM. Yeah, maganda nabuksan ho ninyo para Senator Erwin, para naririnig ho tayo ng mga barangay. Actually, didictate ko lang ang mga benefits. So. Opo. For the death benefits, for punong barangay is 20,000. For burial benefits, about 2,000. So, 22,000 po. Sa Sangguniang Barangay, 10,000 ang death benefits. Ang burial benefits is 12,000. Ang barangay secretary, ang death benefits is 10,000. Ang burial benefits, 2,000. And pareho na ito for barangay treasurer, chairman ng Sangguniang Kabataan, Indigenous Peoples Representative. So pareho na rin silang 10,000 for death and 2,000 for burial. Okay, Ginoong Pangulo, isa pang katanungan, ano po mga requirements po nito? Paano po, aside from death certificate, okay, ano pa ho ba ang kailang mga requirements? Ikalawa pong katanungan, Mr. President,
meron po siyang death benefit. Makaka-claim pa ba siya sa Social Security? Makakalapit pa po ba siya sa DSWD? Kasi nagbibigay din po ang DSWD ng mga burial benefits, or ito na, pag nabigyan siya na nito, ang death benefits na ito ng DBM, wala na siya hindi na siya pwede mag-apply sa DSWD, sa SSS, Ginoong Pangulo. Po ay on top, Senator Erwin, His Honor, Mr. President. On top po ito. So in other words, pwede pa siyang makuha yung kanyang, kung siya po ay nagbabayad po sa GSIS voluntarily, makakakuha siya ng benefits doon. At pwede pa rin siyang lumapit po sa iba pang mga agencies na gustong tumulong sa ating mga punong barangay, sa LGU or sa DSWD or sa iba pang mga ehensya. Panghuli na lamang po talaga, Ginoong Pangulo, pasensya na po kayo. Ang tanong ko po ngayon, saan po magpa-file? For example, isa pong kagawa doon sa barangay, sa isang isla sa Palawan, namatay po, saan po siya magpa-file? Sino po magpa-file? Pwede ba yung kanyang asawa, kanyang mga anak? Ano po ang requirements, Mr. President? Ang nasabi ho sa akin, so for example, yung namatayan, yung family, pwede ho silang pumunta sa DILG Regional Office, and from DILG Regional Office, ito po ay ipoprocess po ng Central Office at ibababa po, no, sa pamilya. So ganun po yung kanilang proseso. So it will start from the DILG Regional Office. Would you happen to know, Mr. President, kung gaano katagal po bago matanggap ito? For example, namatay po ngayong araw, matatanggap po niya bago matapos po ang December 2025. Parang pag nung dinidescribe po nila sa akin, alam ko na matagal eh. No? Baka Ginoong Pangulo na ibibigay ito sa first death anniversary. Kasi po kung dadaan pa po kung sa island po siya, dadaan po siya sa provincial DILG at regional DILG, tapos sa main office DILG. Tama-tama po sa first death anniversary po ng tao, makakatanggap po ng check na worth 22,000. Baka. Alam. Parang the way it's described to me, parang matagal ho. Kasi hindi masagot eh. So, you're absolutely correct ho. Ito ay isang bagay, maliit na bagay. Tama kayo, Senator Erwin. Actually, you're absolutely correct. In the scheme of things, 50 million compared to billions, barangay compared to the other positions, parang hindi siya napapansin eh. No? At maraming salamat at pinansin nyo dahil we have 42,000 barangay officials. And the way it's being described to me, parang
matagal nang hindi napansin to. At dahil walang nagre-reklamo, walang nakakakita, hindi ho pinapansin.